Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nahuli na nga kung sino ang mastermind sa naganap sa loob mismo ng Senado. Dito nga natin mapapansin na ang katanungan ng maraming netizen ay lumipad ba itong si Bato at Robin kaya biglang nawala sa Senado. Dito nga natin mapapansin na talagang marami ng haka-haka at talagang napapatunayan na nakidnap nga itong si Bato kasama si Robin. Matatandaan nga natin kamakailan ay talagang pinagtanggol kaya ni Senador Robin itong si Bato de la Rosa. Ngunit dito natin mapapatunayan na talagang maraming kalaban at maraming gustong mawala na sila sa loob mismo ng Senado at sa politikang ito. Dito nga natin mapapansin na kine-question na ito ng marami na kasama ba ito sa susunod na eleksyon. Dito natin mapapansin kung titignan at pag-aaralan nga natin ay hindi nga pumirma itong si Bato sa flood control project kasama si Robin at iba pang mga senador. Dito nga natin makikita na ayon nga sa mga analytics at mga iba pang informer na talagang nanggagalaiti sila sa galit kay Bato dahil hindi ito pumirma sa flood control. Ito na nga ba ang rason kung bakit bigla silang nawala sa Senado? Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ni Senator Cayetano na nag-text sa kanya yung asawa ni Senator De La Rosa. Ang sabi, ito ang mensahe, I'd like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason that Senator Bato escaped. Actually, mali nga yung sinabi. Mali nga yung ginamit na ginamit na word ng asawa ni Senator Bato. Dapat left. Kasi hindi naman siya kailangang tumakas eh. Wala naman siyang kaso, i-correct natin yan. Pero yun yung sinabi niya. Bato, quote unquote, escape. He told me, habang tumatagal kasi, dyan sa loob, mas nadadamay pa kayo. Alam namin, hindi lulusubin ng NBI, CIDG, Police, Militar ang Senate kung wala siya sa loob. Mas nangingibabaw para sa kanya ang safety ng lahat. Yun ang message ng asawa ni Senator Bato, si Nancy Bato. Na-meet ko yan sila dito sa Jamaica. Okay? Ngayon, mga kababayan, clap, clap, clap. Ang sabi ni Maharlika, mag-clap, clap, clap tayo kasi at least ligtas na si Senator Bato laban sa mga bangag. Right? So ano kayang gagawin ni Trilling? Kahit na anong kaputahan ang sasabihin ng mga bangag na, kailangan si Senator Bato ay susuko. Hindi siya dapat sumuko dahil wala siyang nilabag na batas. Hindi siya convicted. Yan ang isang malaking katotohanan. Pero pakinggan muna natin ang sinabi ni Senator Cayetano dito at nang magkaalaman tayo. Here we go. Kinonfirm ng Sergeant of Arms that is no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report ng oras bumalik. In the meantime, nakausap ko at nag-text sa akin yung kanyang wife. And I told her naman na I will papaabot ko sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos ito sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Donald made his in quotation mark mistake. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam namin hindi lulusubin ng NBI, CIDG, and Police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob.
Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Nung umalis ako ng Senate 9 p.m. para umuwi kami sa bahay, last namin na pag-usapan, dyan muna siya mag-stay put. Dyan, yung stay put lang raw siya dyan sa loob kasi safer for him. Total may 72 hours PRO. Nagulat at natakot na lang kami for his safety nung narinig namin na sa labas na siya. Wala sa plano, but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. Pasensya na po, sir. Mahaba message ko, etc. I really do want to thank you and ask for your forgiveness and understanding. Ito lang ang paraan, hoping you find time to read this message. So, what... Yes, third day once more. Clap, clap, clap. So mga kababayan, kumusta naman iyak na ngayon ang mga kidnappers? 'Di ba? Actually, sabi ko nga, pero alam nyo ba? Okay, I'll tell you something. Like nung first day pa lang, napin ko lang yung ka-message ko na hanapin ko lang yung ka-textmate ko. Pero wag natin siya pangalanan. Okay? Ang sabi ko sa kanya, sa ka-textmate ko, nung first day, nandun si Senator Bato, sabi ko sa kanya, dapat wag magpahuli ng buhay si Senator Bato. Kailangan makatakas sa dyan sa Senate dahil talagang tutuluyan siya ng mga bangag. Ang sabi ng kausap ko, ma'am, sabi niya gano'n, sabi ni Marlica, sabi niya yun ang pinaka-safe place ngayon ni Senator Bato. Sabi ko, I don't think so kasi talagang safe lang siya ngayon pero talagang kukunin siya ng mga bangag. Alright? Tapos sabi ko nga sa kanya, alam mo sa tansya ko, hindi magpapahuli ng buhay si Senator Bato. Okay? Hindi magpapahuli ng buhay sa kanila, it's either, di ba sabi ko sa inyo noon, it's either sila, kung ako si Senator Bato, it's either yung mga kidnappers o ako. Nakikita ko na to nakikita ko siguro may pagka Madam Tusha talaga ako. So, ngayon, tama naman, siguro nakakita talaga siya ng opportunity kasi hindi naman siya basta-bastang pulis. Ano bang mga pinagdaanan ni Senator Bato, di ba? Hindi siya para siyang Navy SEAL yung parang Navy SEAL ng Amerika, yung kanyang parang kanyang level. Di ba? So natutuwa ako kasi hindi siya na-kidnap ng Bangag administration. Dahil mga kababayan, kitang-kita natin na si Bangag ay talagang mamamatay tao at kikidnapin talaga siya. Yes, Lina Makat, very, very smart si Senator Bato, kumbaga when it comes to pakikipaglaban. Sabi ko, hindi ka naman magiging bato. Hindi ka magiging bato kung hindi ka Ranger Musang daw, sabi ni Bibi. Okay? So, hindi ka naman darating sa level ng buhay mo kung hindi ka marunong, di ba, makipaglaban sa mga demonyo. Bakit siya pahuhuli? Alam niyang kikidnapin siya. Isasakay siya sa aeroplano, first day pa lang. Paano mo irerespeto? Well, the fact na nagsabuatan si Trillanes na private citizen, na hindi naman police, hindi naman siya active, hindi naman siya appointed or whatever, wala sa posisyon, na may hawak siya ng warrant of arrest daw na galing sa ICC. And then, sinabi ng NBI na may warrant of arrest kami. Pero up to now, up to this day, walang ipinakita sa Senate. Kaya pinapaliwanag ni Senator Alan Cayetano doon kanina sa kanyang press conference na kung kayo, kausapin niya yung mga media, kung kunyari may warrant of arrest kayo na sinabi lang na, may warrant of arrest kayo, huliin ko kayo, pero wala namang ipakita na documents, I will protect you. Sabi ni Alan Cayetano, yun yung ginawa niya kay Senator Bato. Kasi ever since na pumunta si Senator Bato, nag-grand baturan para makaboto para sa change of leadership, mga kababayan, hanggang ngayon wala pa rin maipakita na warrant of arrest ang Philippine court. Then, di ba, like day one ng kidnapping what you call that, saga ng Bangag, di ba? Meron pang balita na
yung CIDG ay ni-recall nila yung warrant of arrest for Senator Bato, not warrant of arrest, sorry, subpoena to answer those allegations about dyan sa war on D na yan. So gusto nating linawin sa mga pokpok na mga artistang nakikisawsaw at na mga kabit ng mga kongresistang maletang kawatan, mga laos na makokyohong mga artistang mga hinayupak, ang mga bangag, ang mga pulahan, ang mga dilawan, si Dilimang mahilig sumupsop ng juto ni Dayan, wala pong nilabag si Senator Bato na batas ng Pilipinas. Dahil wala siyang warrant of arrest galing sa Philippine Court o sa kahit saang korte ng Pilipinas. Kaya hindi siya tumakas, siya ay lumipad kasama ni Batman and Robin. Hindi nagtagumpay ang mga kidnappers. Pero ang question, saan kaya lumipad si Senator Bato at si Batman and Robin? Yes, Cotton Fiend, sino yung po? Isulat nyo nga yung mga artistang nakisawsaw para ratratin natin dyan sa comment. May mga nabasa-basa lang ako, but hindi ako nag-waste ng time. Pero alam ko, may mga nagsasalita doon, mga kipay labum. Now, mga kababayan, ang question, saan lumipad si Senator Bato? Nasa dahig ba siya? Kasi, di ba kanina, may nag-report sa atin, allegedly, na nakita si Robin Padilla na nasa airport. So ang question, lumabas ba ng bansa si Senator Bato? Pumunta ba siya sa dahig? Or pumunta ba siya sa Japan, sa China? Diba? Hindi natin sure, pero malinaw pa sa sikat ng araw na lumipad siya kasama si Batman and Robin. Kasi sa Robin talagang sobrang close na yan eh. Nakikita naman natin lagi silang magkasama, magka-seatmate sila mga kababayan. So dito sa press conference kanina na pinapaliwanag ni Alan Cayetano dahil pinipilit ng mga media na parang harboring of fugitive, parang yun yung dating hina-harbor niya o may na-violate, yun lang yung konteksto na parang alam ni Senator Cayetano na merong secret warrant of arrest na sinabi ng ICC at ni Trililing nung November pa si Senator Bato. Ngayon, ang sabi ni Cayetano dyan, hindi nga yan Philippine Court issued eh. Hindi nga yan sakop ng Pilipinas. So, ibig sabihin, hindi po pwede na, wala siyang na-violate na anong batas dahil siya ba ay naging kasangkapan kung bakit pumalos si Senator Bato, mga kababayan. So ngayon, tsaka sinasabi ni Senator Alagay wala siyang kinalaman. I think ganun naman kahit naman ako, siguro kung ako nasa posisyon niya, hindi ko naman sasabihin lahat kahit na sa mga akala ko, close ko, para wala na rin silang alam. Mas maganda na yun. Kung ba solo flight ka na lang. Solo flight o kung sino man yung pinaka-trusted mo. Kasi marami pang nakakaalam, mga kababayan, mas lalo ka pang mapapahamak. Di ba? So yan ngayon ang issue dito. At mga kababayan, sinasabi dito ni Senator Cayetano nga talagang walang jurisdiction ang ICC kay Senator Bato. At syempre, nakita natin na talagang kahit na anong pagsisinungaling ni Bangag na hindi niya papa-aresto si Bato, wala siyang ganong instruction. Pakita natin uli ang kanyang mga kasinungalingan ni Bangag. Huling-huli na si Marcos Jr., mga kababayan, na talagang papatay ng tao, mangingidnap, at ito ay sapilitan niyang kukunin nga itong si Senator Bato. So, mga kapalangga, at bakit nawala yung ating eksena na yon? Teka lang. Okay, here we go. So ngayon, mga kababayan, I'm so happy nung nalaman ko na talagang wala na nga si Senator Bato sa Senado dahil talagang tutuluyan siya ng mga julul, di ba? Kaya tama lang na lumipad-lipad siya na parang chikading. Okay. Eto, pakinggan natin to. Okay. Pakinggan natin to ha. Ito, saglit lang. Lahat. Wala pong instruction kahit na kanino
na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Wala nga NBI. Walang NBI. Galing yan sa ABS. Walang NBI. Walang NBI. Nakita niyo mga kababayan? Walang NBI. Kitang-kita nyo kung gaano kanuknukan na sinungaling itong si Bangag Jr., mga kababayan. Kaya nananawagan tayo na dapat matapos na ang kasinungalingan ni Marcos Jr. dahil niloloko na tayo harap-harapan. Walang NBI. Pero kitang-kita ninyo ang NBI na cover ng iba't ibang mga channels na nandoon. Diba? Nandoon dahil sa utos ni Bangag. Kaya hindi ko nga alam ang ano dito, yung mga ginagawa ng mga kapulisan natin, ang mga kasandaluhan eh. Sabi ko, ipaglaban ninyo ang inyong bayan dahil harap-harapan na kayong ginagago ni Bangag Jr. Alright? So ipakita natin to, ito, mas much better ito. Medyo malabo yun eh. Teka, wait a minute. Present natin to. Alright, here we go. Talagang kailangan na nating tapusin ang mga judictus benedictus. Ito. Ulitin natin to, mas okay. Yung lahat. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Ulitin natin, At nakasinungalingan niya. ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, Tulog sa bangin si Bangag. umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Ayan, walang NBI. Kaya ko po to. What's yun? Kaya mo. Mahal ang Senate. Tago kayo sa akin. Walang NBI. Tago. Andito sa baba, sa baba. Walang NBI. Sir, baka nga na sir, nasa baba. Nakakutuban na din. Yan. Dito sa loob ng GIS office. Dito. Okay, walang NBI mga palangga. Walang NBI. Alright, so ganyan kasinungaling si Bangag Jr. At napag-alaman natin, okay, mga kababayan, allegedly, dito nyo unang maririnig. Yung video ni Bangag, yung naka-pinklawan siya, naka-pulawan, pinklawan yung outfit niya, yung kanina pinakita natin, napag-alaman natin na si Bangag, yung video na yan, ay wala siya sa Pilipinas. Kaya yung mga kasinungalingan niya na kunwari, naka-monitor siya 2.5 hours, mga kababayan, yun ay mga kasinungalingan niya dahil hindi pa siya lumalabas ng live. Checkered polo. Ngayon, may sinend sa atin, actually few days ago pa to sinend sa atin, ng ating palangga. Yung sinakyan, yung eroplano na sinakyan ni PRRD na kung saan kinidnap nila, alright? So yun din yung sinasakyan ni Bangag kung siya ay sisingot sa ibang bansa o kung saan siya magpunta. So, ito, pinadala to sa atin ng ating mga palangga, itong flight radar. Nakikita nyo naman, public ito. Alright? So dito, mga kababayan, ipinapakita dito ng ating palangga na noong May
ano kita na ba? Anong date na tayo? May 14, ano? Okay? Na itong eroplanong ito, nung May 6, okay, ay lumipad mula Lawag to Manila. Sino ba yung taga-Lawag? Here. Ayan, flight radar. Lawag to Manila, yung eroplanong nag-kidnap kay PRRD. From Lawag, May 6, from Lawag to Manila bumalik kasi nga tapos nagkaroon ng Asian event, 'di ba, sa Cebu. Nakita nyo yung ano siya doon, may show siya doon with mga leaders, nag-emote siya doon. Then nung May 12, napag-alaman, galing ito sa ating mga juting-ja sa loob. So itong eroplanong ito na sinakyan, okay? Na pinang-kidnap kay PRRD, ito rin ang ginagamit ni Bangag kapag umiikot sila sa ibang mga bansa para pwedeng maghakot ng pera ng bayan, pwedeng mag-addict o pwedeng mag-orgy or what. So May 12, Manila, ito, pinakita sa atin yan, mga palangga, umalis papuntang Da Nang, Vietnam. Is it Vietnam? Is it Da Nang, Vietnam? Yeah, right? So ayan, pumunta ng Da Nang, N-A-N-G. Then, ang sabi sa akin, Miss Maharlika, umuwi na ngayong araw. Alright, tignan natin. Da Nang, alright. Umalis na kasi nati-check ito publicly. Ang sabi niya dito, umalis na, nakauwi na si Bangag. Alright, nakauwi na si Bangag. Pauwi pa lang. Sabi niya, pauwi pa lang ito. Kasi ito, Da Nang, private owner, Chuchu. Ayan, Vietnam. Ayan, alright. Ayan na. Kaya dyan, sa ating mga palangga, alright? Alright? Si Bangag ay nasa ibang bansa habang siya ay nagbibidyo-bidyo ng kanyang bidyong kasinungalingan na wala daw NBI. Alright? So umuwi na si Bangag kasi settled na ang gulo, sabi ni Josie. So nakita nyo yung alpot nyong presidente, magnanakaw, mastermind ng maleta, adik, lahat na. Habang kayo nagkakagulo nandun, sa ibang bansa, sumisinghot, nagtatransport ng pera ng bayan, nagpapakasarap, tumutuwad, o kung ano paman. Yan, mga kababayan, ang katotohanan. Metro Vietnam, Boom Bangag, another pasabog ni MD. Yes. I-echo nyo nga yan. Diyan sa flight radar, makikita ninyo. Okay? So, habang binibidyo-bidyo niya, ang kajotahan niya, okay, ni Bangag, binibidyo-bidyo niya ang kajotahan niya kahapon, yan, yung suot ng hayop na yan. Kasi mapapansin mo, i-play nga natin uli. Mapapansin mo na wala sa sabay. Hindi naman ganyan ang mga video-video niya eh. Tignan mo tignan nyo you observe. Although, nakat na yan. Wala pong instruction kahit na kanino. Ay, teka, wag na yan. Sige. Medyo na kasi pinalaki na yung picture. Ay, yung video. But ganun pa man, i-google nyo yan. Kaya hindi nagpapakita si Bangag publicly. Kasi hindi natin alam, baka bangag na bangagsan yan. Kaya yung kasinungalingan niya, yung pagtagdi-tagdi niya ng kasinungalingan, hindi nagja-jive sa mga tao niya na katulad ni Tibag. Alright? Kasi abala sa pagsisinghot. Na sinasabi niya na nag-issue ang Korte Suprema ng alas 4 ng hapon, chuchuchucho, kaya tinawagan niya ang NBI. No, wala naman doon ng mga NBI sa loob ng vicinity ng Senate. Diba? Kita niyo yung video. Sinungaling kasi baka doon ay lango siya nung gabing yon. Di ba? Ganito katarantado si Marcos Jr. Kaya sabi ko, dapat sipain nyo na yan. Kaya good thing na nakatakas si Senator Bato. Ay, mali pa rin sinabi ko. Palos, lumipad kasama si Batman and Robin. Huwag ko na lang sasabihin si Batman kung sino. But si Robin, okay? Si Robin, kasama niya lumabas. Ay, ano naman? Kasalanan ba ni Robin yun? Mag-BBFF sila? Di ba? Yes. Sabi ni bargain shopper, yeah, ibang-iba nga ang background. Sabi ni Louie, sabi ni Mercedes, it was well planned yung ginawa ni Bangag. Pag nagkagulo at maselan, nasa labas siya. Correct? Demonyo talaga. Kaya tignan mo, dahil hindi nagtagumpay ang kanilang pagingidnap at panggugulo. Kaya bumalik na siya. Nakita niyo mga kababayan? Pinlano nila to. May 12, wala na siya sa Pilipinas.
Anong date ba yung kay Senator Bato? 14 na kita ngayon. May 11, right? 11.